Thank you, thank you. Pwede na tayo mga kapatid mag-shoot po. Thank you, Music Ministry. Pinawisan ba kayo, mga kapatid? Pinawisan ka ba, Bernard? Yes? Oo nga, ako rin eh. Sabi ko, iba talaga pag nag-praising sa Panginoon. Alam nyo, dapat talaga pawisan na tayo eh. Di ba? Kailangan pawisan tayo. And iba ho kasi ang feeling, no? When you do this for the Lord. No? Iba ho yung ginagawa natin sa ating kapwa, no? But iba rin sa Panginoon, di ba? Tama ba, Jude? Iba na ba? So, mga kapatid, yung ginawa natin kanina, ito po yung tama. Sabi ko nga eh, kung kinuha ka na ng Panginoon, at napunta ka, pinalad ka, napunta ka sa heaven, pagdating ko doon, pagbukas ng pito, yun ang worship. Di ba? Nag-worship, nag-praise, hindi ka na. At tapos, hindi ka marunong pa, hindi ka maalala. Ngayon, pwede ka na. Kasi alam natin yung pag-puwi at pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi totoo yun, mga kapatid. Di ba? Kasi yan po yung exactly yung sinasabi ng Panginoon sa Salmo eh. Di ba? Piniprepara natin yung buhay dito pa lang sa mundo. Dito sa lupa, ganito gawin na natin dito pagdating doon. Di ba? Yes, train ka na eh. Ano mo nagagawin mo? Pero yun, mga kapatid, kung sa heaven ka. Di ba? Eh kasi bakit? Hindi pa tayo tapos eh. Sabi ng Panginoon, ayusin yung buhay mo. Di ba? Para mapunta na tayo sa heaven. Yun, salamat. Thank you, bro. Para mapunta tayo sa heaven, ano ba criteria? Kailangan daw mabalik yan. Kailangan daw gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Di ba? Kailangan daw ayos ang buhay mo. Kailangan ayos ang pamilya mo. Hindi pwede ayos ang buhay mo, pero pinabayaan ang pamilya mo. Hindi yun ang gusto ng Panginoon, di ba? Pero sabi, brother, lagi pagdating ako, nasa ka ng asawa mo? Nasa ka ng ba't ikaw lang? Di ba ganyan? Yun ang pagtutuos eh. Tapos kamot ka ng ulo, Lord. Sorry po kasi nakalimutan ko yayain sila sa community eh. Maganda lang ako solo eh, sa community. Hindi ko dinala yung asawa ko eh. Laging absent din. Kaya ako na lang. Ako na lang po, Lord. So, hindi rin tama. Bakit? Diba? Alam ng Panginoon, dalawa kayo. Kung ikinasal ka, diba? Kinasal kayo sa mata ng Diyos. Diba? Sa simbahan. Alam yan, diba? At binigyan tayo ng mga anak. May blessing eh. So, alam niya may family. Hindi excuse Lord eh. Naparimara yung panganay ko, Lord eh. Nasira yung buhay, nasa rehab eh. Lord, so marami tayong excuses. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Ayusin muna natin po mga kapatid ang buhay natin dito. Tama-tama na yung gabi. Diba, we will ask for the power. We will ask for the power of the Holy Spirit. Sabi ko, mahirap gawin ko eh. Mahirap itama yung buhay. Ang dali mo pakasama, mahirap magpakabuti. Amen? Totoo yan. Ang dali gumawa ng masama eh. Totoo yan eh. Ganun lang eh. Pero iba yun eh. Diba, gusto ng kalaban nila, gusto rin talaga. Pero gusto ng Panginoon ang hirap. Kala lang natin, Lord, yes. Yes, Lord, babalik na ako, Lord. Yes, patatawarin mo na yung aking kagalit. Lord, babatiin mo na yung aking karawan sa community. Ngingitian ko na siya, Lord. Tapos ayun na, dumabalik siya, bigla iiwas ka. Nakikita mo na siya. Sinasabi lang natin, pero pag sa gawa ng hirap, di ba? Ang hirap gawin eh. Madali lang siya sabihin, lip service yun eh. Di ba? Bisa sabihin, Lord, okay na, pinapatawad ko daw siya. Pero kung nakikita mo na naman siya, ayaw mo siya makita. Ganito sa iyong kapwa. Di ba? Mga kapatid, exactly. Binibigyan tayo ng chance ng ating Panginoon para baguhin yung buhay natin. Anong pag-uusapan natin ngayong gabi? It boils all into one thing. Ano lang gusto ng Panginoon ngayon? Sa tingin ano gusto ng Panginoon ngayong gabi? Para sa ating lahat. Ano po, Brother Mark? Gusto ng Panginoon. Tanggapin siya. Ibalik siya. Ibalik ang ating relationship sa Kanya. Right? Makipag-reconcile tayo sa ating Panginoon. And by doing that, may mga ka-activan yun. Kailangan ano. Pag gusto mo makipag-reconcile sa Panginoon,